Pero Yes. pagka nagkakaganyan na, ni ticket, wala sila, ni passport. So, dito rin sila mabubuhay, dito sila Oo, mamamatay. tama po yun. Kaya dapat ma-realize ng mga bumuto at nagpabayad ng kanilang buto na sila ang maunang mamamatay pag dating ng panahon. Iiwanan sila ng mga Yung mga mayayamang iniidolo nilang congressman. politiko. Oo, sus. Dalawa Iiwanan lang yan. yan eh. Ang iniidolo, pera, power, at kung meron kang halimbawang mapapalado sa politiko na yon, at nakadikit ka, kahit walang hiya na yung politiko, pinagtatanggol mo pa, sinusuportahan mo pa. Mass Kaya, murderer, no? Oo. Susuportahan mo pa. Tapos natuloy na mm. na ano. Pero sa Natuloy huli, na. pag magkaroon ng giyera sa West Philippine Sea, iwanan yan sila. Iiwanan yan. na Nagkaroon ng technical problem si Father. Di, tuloy lang natin dahil baka mag Tuloy ano, lang. Oo. oo, Narinig ka babalik, naman namin pero medyo humina lang. oo, babalikan natin yung Duterte Youth. Kasi Oo, yung Duterte yun. Sige, sige. hindi lamang suspension yon ng proclamation. Dapat disqualification. Mag-decide na ang Comelec na disqualified. Kasi ang hinahabol ng Duterte Youth sa Supreme Court, yung pag-question ng hindi na proklama. Dapat ang kasunod na desisyon ng COMELEC, disqualify Duterte Youth. Pag i-disqualify mo yung Duterte Youth, makorek yung mali noong 2019 pa. Correction yon, i-correct lang. Kasi wala na tayong magawa eh, nangyari na yun eh. Kaya pero ngayon may panahon pa, may panahon pang magkaroon ng correction. Kaya mag-decide dapat ang COMELEC to disqualify the Duterte Youth. Pero ang question nga rito, Father, halimbawa magdesisyon yung COMELEC pabor dun sa mga nagpetisyon against Duterte Youth Party List. Eh kung ito naman Supreme Court, eh isang ayuna naman yung petisyon ng Duterte Youth, paano naman tayo niyan? Di hayaan nating mag-decide muna yung Supreme Court. Huwag natin munang pangunahan. Ang hina Sabagay. ang Tao lang step naman ang hinihingi ni ano dyan, Karabay. ang step ngayon ginawa nila Cardima pag-question sa hindi pagproklamar. Ngayon kung mag-decide ang COMELEC ng disqualification, moot an academic na yung hindi na proklamar dahil ano na, ang kasunod noon disqualify na. Kaya maghahabol naman sila sa korte ngayon, sa Supreme Court, pag-question sa disqualification. At doon makikita yung patayan. Kaya ngayon kasi, ang hinahabol nila Cardima, sabi nila, 3 million yung bumoto nila. Kaya kailangan na i-proclaim. Pero, maski naman humilyon-milyon ang kanilang boto, Yung legal na tungtungan. yung pinakabase, yung legalidad ho ng kanilang organisasyon, wala doon. Kahit pa buong Pilipinas ang bumoto sa kanila, wala rin ho yun. kaya nga, ang panawagan natin sa COMELEC, desisyon na nila, disqualify Duterte Youth para makita natin anong aksyon ng Supreme Court. Tsaka ano yan ha, alam mo napakahalaga nitong issue na to kasi magiging ano yan, president yan. Yeah. Oo. Yes, yes. Pag pinaboran ng, in case paboran ng COMELEC, yung Duterte Youth, naku po, para tayong tumanggap ng mga house-show, na mga, Yeah. di ba? Ngayon nga, di ba, ang data natin is 32 out of the several 50 plus na party list is not really representative of the masses. So, talagang marami ng house show is more than half. So, kung yan, magiging decision pa na ganyan, wala, kalimutan na Saka natin. alam mo sa totoo lang, basic yung nilabag nila. Basic ha, yung registration mismo. Basic Yes. requirement. Oh, basic requirements. Ibig sabihin, basic requirement, hindi mo kayang sundin. Di mas lalo na mas laking responsibilidad, di ba? Hindi pinag-uusapan dun yung boto. Nag-comply ka ba sa requirements muna? Kaya nga, at ngayon nananakot ang Duterte Youth na kung hindi sila pagbigyan, isiwalat nila yung kabulukan ng Meron ho akong COMELEC. tanong doon. Mm. Meron ho akong tanong doon. Natawa ako dyan eh. Nananakot sila. Pero ang tanong ko, kung talagang kayo representante ng mga taong mga mahihirap,
alam nyo hong ninanakawan yung bansa. Bakit hindi kayo kumibo? Ba't hindi kayo nagsasalita noon? At For the past 6 years. bakit ngayon lang magrereklamo at ba't ngayon lang mananakot at pang-interest pa nila gagamitin? They are using it as a leverage. Blackmail. Kaya nga, naging malinaw sa atin na totoo yung mga katiwalian. Kasi mismo na ang Duterte Youth, may alam sila. Ngayon, hinahamon natin ang Duterte Youth. Ilabas nila yung katiwalian para magiging totoo sila sa mamamayan. Or else, wala. Ano lang sila? Naghabol lang sila ng interest nila, interest ni Duterte, at hindi nag-represent sa mga youth ng mga mamamayan. Doon ho sa mga nanonood at nakikinig sa amin, tingnan nyo pag nilay-nilayin, tama ba yun? Nilay-nilayin na bakit hindi siya umiimik. Ngayon lang na nawawala, na-aapektuhan yung interest niya, ngayon lang siya magsasabi ng ganon. So ito ho ba, karapat dapat na magkaroon ng posisyon para i-represent ang mga interest at kapakanan ng mga kabataan? Hindi. Ano itinuturo mo sa kabataan? Mangurakot ka, manahimik ka. Mang-blackmail ka, manahimik ka. Makinabang ka, tapos mananahimik ka. Saka eto kung may alam kang korupsyon, ibulgar mo, hindi mabubura nung alam mong korupsyon, yung paglabag mo dun sa registration mo as party list sa COMELEC. Hindi ka pa rin registered as party list kahit ibulgar mo yung anomalya na yan di ba, Father? Oo. Actually, sa totoo lang, mas gusto ko talagang ibulgar niya, wag siyang mag-grant para magkalabasan ng mga baho. Dahil para niya nalaman yan, di mas yun din ang panalangin ko. Yun ang panalangin ko. Huwag i-disqualify sila. Kayong manalangin? Para makita natin kung ano-ano nga yung mga katiwalian sa COMELEC at sa Kongreso. Ako, alam mo, merong may ugali ang Cardema na yan na hindi yan tumutupad sa mga sinasabi niya. Kasi, tumakbo sila mag-asawa sa Laguna. Sabi nila, pag hindi raw sila nanalo, aalis sila ng bansa. Ba't nandito pa? Ka pa, tapos nagpupumilit ka pang iupo yung party list mo, hindi naman ikaw yung magiging representative, yung tatlong sinasabi nilang nominees, hindi naman nagsasalita. Sila ang nagsasalita. Bakit hindi kumikibo yung mga nominees nila? Because I think these nominees are their dummies. Ganon, parang ganon. Kasi yung isang nominee nila, dinadala yung Cardima na apelido na hindi naman Cardima yung totoong pangalan. Yun. Totoong apelyido. Ano yung reverend? Anong tawag dito? Military, ex-military. Yung isa daw, PMA year. Ano raw yung isa? PMA. Oo, yung estudyante sa Philippine Military Academy. Oo. Meron naman pangalan, kaya lang hindi nga nagsasalita. Hindi, sino? Nakalista yun sa may COMELEC. May nakalista sila, hindi ko lang nakuha yung pangalan nila. Pero mayroon silang Alam mo, ang napapansin ko dito, Reverend, pag halimbawa yung artista medyo pahupa na yung kanyang kasikatan, okay? Nalaos na. Tatakbo. Okay? Yung mga militar, tapos na yung kanilang mista, at saka yung mga kinikita nila when they're still in service, tatakbo. Diba? So, parang, alam nyo, parang nagiging ang gobyerno natin, parang it's a catch basin of all dirty people. Mayroon naman siguro, hindi naman siguro lahat. Hindi ho, karamihan. Oo, kasi alam naman natin si Mayor Magalong sa Baguio, may nagawa naman. Saka Mayor Vico. Oo, si General General ba 'yon? Acop sa Antipolo, may nagawa naman. Yung Congressman Acop. Oo. Congressman Acop. Pero ang katawa-tawa lang talaga kung maging congressman ka lang na mangre-red tag ka, mga-atake ka ng mga tao, yun ang nakakalungkot. Kasi ang Duterte Youth, yun ang kanyang advocacy na i-red tag ang Kabataan Party List. Lang naman yan kaya nga. Tagapagsalita yan sila sa Kongreso ng NTF-ELCAC. That's right. Oo, ay nagsalita na ang Supreme Court
na kasalanan, violation ng human rights ang mang-red tag. Yes. Ito namang, di ba? Dudulot ng Dapat panganib. itong mga taong nang-red Binawan tag, na yun eh. oo, dapat hinuhuli na yan, krimen yan. Pero alam niyo ho kasi si Duterte ganun, hindi ho ba? Nangre-red tag si Duterte. So yung Duterte Youth Party List, nangre-red tag. Kung sino yung Oh, idolo kaya na nga. ginagaya nila. Oo, ginagaya nila, pero Hindi lang si Roque ha. Si Roque hindi nanggagaya ng idolo niya. Oo. oo, tama. Oo. Tawa si Reverend, no? Hindi nagpapahuli ng buhay si Roque. Oo, tama 'yon. Ako lang kasi hindi ko inaaway si Roque dahil alam mo, may mga akong kaibigan din ni Roque. Ay, hindi Nirerespeto bali ko ho. Ako sila. wala akong kaibigan na kaibigan si Roque. Okay. So Kahit gano'n, may no? kaibigan pa, alam niyo ho, Father, kahit may kaibigan pa ako na kaibigan si Roque, pinaninindigan ko ho yung paniniwala ko at prinsipyo ko. Tama 'yon, tama 'yon. Ako naman ay nirespeto ko lang sila. Wala namang mawawala sa akin. Tama. Oo. Balik tayo, Father, sa halalan. So ano yung mga suggestion based doon sa mga naging karanasan o observations natin ito May 2025 midterm elections? Ano yung pwede ba natin gawin para ituwid ito, ayusin? Sabi ni Father, i-push yung anti-dynasty law. Oo. Ayan, problema pa rin yan kung makalusot yan sa Kongreso at sa Naku, Senado. meron ho nagsabi na magre-resign pag nakapasa ang anti-dynasty bill. Oo. Alam mo, yung mga kongresista, yung mga nanalo, tigilan nyo yung mga pagbabanta, yung mga pangako, magtrabaho na lang kayo. Oo. Mayroong dalawa talagang importante para sa mamamayan. Kung mapasa ang anti-dynasty law at makalusot na mapirmahan ng presidente, yan ay milagro. Yan. Naku, Katapos milagro. Talagang Oo. milagro. Oo. Yung isa naman ay yung reform sa party list system. Kasi gusto lang nating ibalik sa 1987 Constitution, yung spirit noon. Kasi binago ng Supreme Court Marginalized. yung marginalized. At milagro na rin kang mababago yan. Kasi pwede naman talagang magawa yan kahit walang enabling law, pero yung Supreme Court ang mag-reverse ng kanyang desisyon. I-reverse ng gawin natin batas, Father, sa Supreme Court. Tungkol sa Supreme Court. Hindi, Pero yung Supreme Court, kung kasi alam nyo naman ho yan, yung mga appointees ng kung sino ang presidente, yun ho yung kinakatigan nila, no? So they're just, the Supreme Court is not independent most of the time. Kung sino yung nakaupo, dun sila. Kita mo na lang, yung explanation lang natin, yung kay Laila de Lima, yung nagpabalik dun sa kaso niya, na naakil siya, Court of Appeals, all of them are Duterte appointees. Kaya pinalaya, pero sinubukan pa rin ngayon na baguhin yung desisyon. Oo. Pero, yun. Gugulo, yung wala namang, tapos na yung issue guguluhin pa Oo. Pinaghirapan na ni Laila yung 6 na taon na pagkakulong na walang batayan. At na-hostage. Gawang kaso. Na-hostage di ba? pa siya, di ba? Muntik pa siya mamatay sa loob. Kaya ganon. Pero ang habol talaga natin sana, yung election gawing hybrid. At yun ang panawagan natin. Paano hybrid? Babalik pa rin tayo sa manual na counting. Ang transmission ay electronics. At least alam natin kung sinong nanalo sa ground. Kung nabago Actually, mas yan. gusto ko ho talaga yon sa totoo lang. Kasi, ang dami ho nagko-complain na ang binoto nila, eto. Tapos, ang lumabas doon sa resibo, iba. Hindi natin talaga yon maayos kung hindi tayo babalik doon sa manual counting. Bagamat matagal yan, pero bakit tayo magmamadali kung gusto nating demokrasya naman democratic processes naman ang mangyari. At saka alam nyo, makakatipid ng malaki
ang gobyerno kung gagawing hybrid. Oo, kasi yung mga automated machines, wala na Hindi yun. kailangan upahan. Oo. Hindi lang, alam niyo ho, yung mga nagsusupply nung doon pala, nag-uumpisa na yung Dayan eh. Si Miro. Oh, Miro, dati yung Smartmatic, di ba? Doon pa lang, meron ng maniobra. So pag wala yun, di bali na, mag-manual tayo, at saka mano-mano rin yung bantayan. Oo, Siguro, kumikita kasi sila doon. Siguro yung mga kongresista na nanalo, kung talaga may madalisa yung hangarin nila magkaroon ng maayos na eleksyon, pwede naman silang gumawa ng batas para ipatupad yung hybrid election na yan. Yes, actually, noong panawagan namin sa Kontradaya na mag-hybrid, ano lang yun, parang alam lang sa publiko na kailangan yung manual, pero kailangan ang enabling law, kailangan ng batas para doon. We are again dependent on those people that's going to make the law. Yes. Those people that are going to craft the law, laging ang iniisip kung ano yung pabor sa kanila. Yes. That's really the hurdle. Kaya nga, ano bang magawa natin sa ganong pabayaan na lang natin? Hindi babalik babalik Let's tayo sa eliminate everybody's... De, Paano naman yung process of elimination mo? oo. Bloodbath din yan, ha? Ay, Sarah, ikaw di. ba yan? Di ba? Di yung panahon ni Marcos Sr., inignore natin yung batasang pambansa dahil sinabi natin rubber stamp. Hinayaan natin silang gumawa ng batas na hindi natin pinakialaman. Walang nakialam doon ng mga makabayan o iba pang mga sektor na marginalized, di ba? Pero nag-focus ang mga mamamayan sa pagkilos, mass movement hanggang napatalsik yung diktador. Kaya umaasa ako doon, bagamat marami nang nagsasabing paso na daw yung people power, pero ako naniwala pa rin na kung matauhan lang tong mga tao na tong mga mahihirap, may okay pa rin na balikan yung karanasan na yun. Masyado kasing malalim ang pasensya ng mga Pilipino, hindi pasensya. When I say pasensya, quote-unquote ho yun. Kasi sila, hanggang makakaraos lang ngayon, di bali na yung bukas. So, tama po yun. Until such time, na tingin ko ho, nakikita na nila na gumagapang ang kanilang pamilya at lahat, hindi ho yan matatauhan. So there is always going to be a trigger. And I hope that trigger is something that will really, really awaken everyone para ho tumayo tayo at manindigan. Iniisip ko yung kagutuman ng tao at wala na silang magawa, yung mga ayuda ay kulang na kulang. Baka naman, pero wala pa kasi, hindi pa umabot doon sa, nag-iisip ako, kung darating ang panahon na mayroon ng raransak ng mga shopping... yung looting sa no? Oo, yeah. Di ba? O mayroong nang raransak ng mga bodega ng NFA. Wala pa naman eh. Kadalaan eh. Oo. Alam mo kasi ito yung pagtuturo o pagmumulat sa mga tao, ginagawa ng mga aktivista yan. Itinuturo yung karapatan, ito yung dapat na mangyaring sistema sa lipunan para maging maayos tayo. Hindi lang yan, pati mga magulang dapat tinuturo yun. Ang problema, ang mismong estado, nire-red tag yung mga taong nagtuturo kung ano yung karapatan nila. Not only that, yung mga magulang din hindi nagmumulat ng mga mata, no? Kung tama po yun. At saka talagang yung estado mismo, pag halimbawa, yung aktivista, bakit ka naging aktivista? Active ka eh. Active ka, di ba? May advokasya ka, di ba? Pag aktivista, sasabihin ng estado sa mga mamamayan, oy, komunista yan, oy, ganito yan, oy, sisiraan para hindi paniwalaan. Kaya ang sumisira mismo sa pundasyon ng moralidad ng Pilipino, mismong estado. Diba? Kasi ang estado kasi, hindi niya nire-represent yung mamamayan. Ang nire-represent ng estado, yung mga malalaking kapitalista
yung malalaking Panginoong may lupa, yung mga negosyante na nagpapakilo sa kanila. Kaya nga may mga aktivistang nagsasabi na ang Pilipinas ay pinagharian ng burokrata kapitalista kasi hindi sila nagsisilbi sa mamamayan. Nagsisilbi sila sa kanilang interes. Hanggat ganun ang mangyayari, ganun talaga, pag mayroong titindig, isuppress nila yon, tatakutin nila yon, ire-red tag nila yon, papatayin nila yon, dudukutin nila yon. Ganun talaga. Pero sa daming mamamayang mamulat, hindi nila maubos-ubos yan. Sa panahon ng martial law, sa daming mga Pilipino, 70,000 lang ang biktima ng human rights violations. Ibig sabihin, may pinatay, may dinukot, mayroong kinulong, 70,000, hindi umabot ng mga 100,000. Ibig sabihin, given yon. Kasi ang pakikibaka ng mamayan ay kasama yung sakripisyo at kamatayan pa nga. So, ano pa ho ba ang naiisip nyo, Reverend, na mas siguro yung parang mas matikas, mas malakas na pamamaraan para gisingin natin yung mga mamamayan? Ang sa tingin ko kasi, malaking pagkukulang pa rin ang mga aktivista sa pagmumulat. Halimbawa, saan ba tayo nakatira? Di na tayo dapat lumayo. Mag-umpisa tayo sa tahanan natin, sa kapitbahay natin, sa mga paligid lang natin sa pagpapaliwanag. O, di ba? Ang problema natin, kalat-kalat yung pag-oorganisa na dapat sa bawat komunidad kung nasaan tayo, magiging edukador tayo, magtuturo tayo sa kanila, sa mga tao. Pero ako, tumitingin ako doon sa by example kasi. Hindi maniniwala sa atin ang mga tao kung hindi mo ipapakita sa iyong mga salita at gawa. Pag sinabi mo na magmumulat tayo sa mga tao, tingnan mo yung sarili mo. Handa ka bang magsakripisyo sa pagmumulat? Handa ka bang, pagsabi natin, meeting tayo ngayon, handa ka bang magbigay ng panahon sa meeting? Kasi yun magsisimula dun eh. Pag hindi natin ginagawa yon at hanggang salita lang tayo, hindi natin maayos yung lipunan. Sa totoo lang, sa aming simbahan, sinasabi namin, hirap magmulat. Simbahan na yun ha, nagkikita kami tuwing linggo. Pero hindi pa rin sila magising dahil ang 1.5 hour na misa ay kulang yon. Hindi, meron din naman hong mga responsibilidad ang mga magulang, no? Na yes, magmulat. Hindi lang ho natin pwedeng iasa yun sa simbahan. Anyway, so, alam nyo, Father, parang kulang ho tayo sa oras para magpa-part 2 na lang tayo. At medyo marami ho tayong pag-uusapan. Pero gusto ho namin kayong pasalamatan sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong gabi. At sana, so samahan ho namin kayo sa panalangin nyo, Reverend. Yes. Kasama ko kami sa kilusan ninyo. Oo. Ang panalangin ko talaga, mamula tayo sa katotohanan. Amen. Amen. Huwag tayo magsawang sa pagmumulat ng ating Oo. Yes. Ang ating mga anak, di ba? Yes. lahat, kamag-anak o hindi, kaibigan. kaibigan, at maging kaaway. Siyempre, sa kaaway, kailangan din silang mamulat sa katotohanan. Marami yan. Sige marami po, yan. Father, Reverend, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin at sa susunod po ulit, mas mahaba ho siguro yung talakayan natin. Rose? Maraming salamat po sa sa pagkakataong nakasama nyo. Alam nyo, kailangan natin ito para sa tuloy-tuloy nating pag-inform sa mga tao kung alin ang tama. Father. Yes, thank you. Have a good night. Reverend Junito Cabillas ng Contra Dayan, National Capital Region. Good evening po. Good evening po. Good evening, good evening. Nako, ang dami kong natutunan kay Alam mo, isa yan sa mga pangarap ko eh. Yung ganyan yung yung magiging outlook mo sa buhay. Sumakit ang likod ko.
Oo. Pero, Alam mo, pasensya na talaga kasi mahirap talaga yung low-tech eh. Pasensya na po, itinag namin ni Aida, hindi na po kami pang high-tech. Aminada po kami. Pero ito ha, itong tatalakayin nating susunod. round up. Oo, actually hindi to round up eh. Pwede rin Ano? siyang isa sa major topic. Naging mainit yung pag-ere ng first episode ng BBM podcast. Diba? Ang naging, Ibig mo sabihin, lagi na yan merong podcast? sabi, episode 1, pag may 1, may 2. Ano yan, live o replay? Tape as live yan. Tape as live. Tape So, as live. pwede nilang edit, no? Oo. So, ito, marami siyang actually bagong sinabi. Diba? Katulad ng, halimbawa, yung unang-una, yung realization daw niya sa eleksyon. Yun ang pinakamaganda. Sabi niya, para nagsawa na yung tao sa politika. Ako, may comment ako doon. Oo. Hindi pa rin ganun talaga. If I will rate it from 1 to 10, kung nagsawa na ba yung mga tao sa politika, siguro 3. It's an improvement, but we're still far. Tsaka actually, hindi ka dapat magsawa sa politika. Sa totoo lang. Kasi yung politika, pwede mong gamitin sa tama yan eh. Hindi, pero ang terminology niya siguro, ibig niya sa politika, alam mo ba yung mga dirty politics, Oo. bangayan ang Alam bangayan mo, sa lang. totoo lang, dapat ang sinabi niya doon, nagsawa na yung tao sa pag-aaway ng mga naghaharing uri. Of course, hindi niya sasabihin yon. So, ano pa ba? Yung Pwede ba nating i-play yung ibang mga sinabi ni President Marcos Jr. dito sa kanyang podcast? Pero ako isa lang na gusto kong sinabi niya. Nung umamin ng pagkakamali. Oo. O, di ba? O. Self-criticism. At least, krinitik niya yung sarili niya, di ba? It's a realization. Sana totoo. Realization nyo na ganito nare-realize po ang niya. naging Oo, resulta ba? po ng Anong sabi niya eleksyon. doon? May kinalaman po sa may mga pagkukulang administration sila. slate. Para sa akin, I have two conclusions ng din sa tao sa election. kilos ng Una, gobyerno. O, isa na doon. nagsawa na Yung ang communications Pilipino sa nila. politika. Talagang isa yun. Hoy, teka muna. Oh. Maputol kita dyan. Teka muna, girl. ba't mo ako puputulin? Papunta Kasi ako doon. puputulin na rin ang termino niya. Alam mo, matagal na natin pinag-uusapan niya na ito raw si Presidential Communications Office Secretary, hindi si BBM ang nagsabi sabi na may mga marami na nagsasabi niya bago pa mag-election na on his way out. At eto parang may nakakita sa kanya Ako. na nag-a-apply siya ng Ako. visa sa France. Papunta ako doon Ay, Diyos. Anong gagawin mo sa France, Mr. Luis? Mr. J. Mr. J. Parang restaurant yun. Alam niyo ho, sa isang gobyerno, very important po yung communications is very effective. Kasi, hindi sa sinasabi ko na talagang, mabagal talaga yung gobyerno, mabagal ang response ng present administration. Tapos, lalo pang mukha mabagal kasi walang nakakaskade na informasyon. And then, I don't know if they're still hostile with Malacanang press corps. Malacanang press corps with the media. Hindi Alam dapat mo, sa totoo lang, sa tagal natin sa Malacanang, yung Malacanang press corps, yun ang magiging katuwang ng presidente sa pagpapalaganap ng policy. So siguro ngayon namulat na. Kasi ang Malacanang, nagmumula yung policy statements. Lahat ng lumalabas sa bibig ng Pangulo at sa kanyang alter ego, At paano malalaman ng mga tao kung anong ginagawa nyo kung walang nagsasabi ito yung mga na-accomplish or ikaw something? naman, inatupag ni Jay Ruiz Oh. Hindi pa nag-iinit ang puwet, iban yung presidente ng Malacanang press corps. Di ba? Yeah, again, At there's politicking, there's media ticking. Oh. Tapos eto pa, di ba? Kesyo hinigpitan pa yung accreditation ng bakit mo tinitira yung Malacanang press corps? Dapat kinakaibigan ng ang media, not only Malacanang press corps. Pero sino yung administration na binan din yun, pero ang inan is vloggers. Diba? Si Duterte. O, tinan mo. No offense, yung vloggers, hindi po yan talaga journalists, no? Magkaibang magkaiba. Oh.
And then yung sa bigas. Pakinggan muna natin si Presidente. O, sige. Naiingayan sa atin eh. Realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon. May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, Hindi ko siya there are two lolo. conclusions sa election. Wala. Una, Hindi mo siya Presidente? Hindi. Okay. Saan ka ba ibang bansa nakatira? Well, pag sinabi mo kasing presidente ko, binoto ko. Okay. Hindi ko rin presidente si Duterte. So ito si Presidente ay nagsabi na wala siyang pakialam sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May proseso daw yan, hayaan na lang. Safe Oo. answer. Ito pa. Yung kanya, nasabi na natin yung disappointments niya yung sabi niya, di ba? Lessons learned daw. Oo. Oh, that's good. So, Let's nagsawa see. raw sa politika. Pangalawa, nabagalan daw yung tao sa serbisyo ng gobyerno. Talaga naman. At saka yung sa rice. Oo. Ay, eto, may pasabog siya doon. Oh, dahil smuggling ang Dahil inaano mismo, niya. pag-upo daw niya nung 2020. Nandyan na daw yan. May mga opisyal ng gobyerno ng rice smuggler. Smuggler. Sino kaya yon? Ah? Hoy. Baka Sagutin yun, mo ako. Baka si yung may pakananong rice tarification law. Eh, ang may pakananon si Cynthia Villar. Ay, siya ba? Oo. Don't tell me hindi mo alam. Hindi ko alam. Eh? Wala akong alam. Wala po akong alam talaga, promise. Ang itsura mo, no? Hindi ka pa paniwalaan na ganyan kahit pa magbugoy-bugoy ka pa dyan. Oh. Ay, nako, alam nyo hindi na po panahon ngayon, Mr. President, ng mga blind item. Alam Pero, mo, kumilos ka, kung meron ka ebidensya, sampahan ng kaso, isabihin sa publiko kung ano yung natuklasan yung anomalya ng kahit na sino pang tao yan, kay malapit sa'yo, kay hindi. Kay kaaway mo, kay hindi. Tama na yung mga blind item. para sa atin na lang yun eh. Nakakairite, di ba? Para sa atin na lang yung blind Oo, item. oo. Pero hindi Diyos na ko. rin tayo nag-blind item. Ay, ayoko kanina. na ng blind item. Gusto ko na identify. Actually, yung isa pa, di ba? Gusto na daw niya makipagbati Hindi mo kapagbati ka. kay Sara Duterte. Hindi naman niya ang tanong. Teka muna, sa perception ng iba, yung ganung pananalita, even to me, Kasi leading question yun. it's a sign of weakness para sa Sabi sa akin. kanya, sa puso nyo, bukas pa ba kayo sa pakikipagbate, ganyan, pakikipagkasundo, ganyan. Politiko yan. Natural sasabihin niya, pwede ba niya sabihin hindi? Or, I could have just said, we can just reconcile our differences. If we reach an agreement, so be it. I mean, that is a more stronger statement. Ito eksaktong tanong. Mr. President, Kunyari kayo po ako, ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makapagkasundo pa sa mga Duterte? saan ba yun? Diba? Sabi niya, ako ayoko ng gulo. Pero kanina, Si Lisa ba? Gusto. nilinaw ni Yuse Claire Castro, hindi naman daw particular sa mga Duterte lang. Ang ibig sabihin ni Presidente, ang ibig daw sabihin, lahat daw magtulungan. Diba? Kahit na ang tanong ay particular sa Duterte. Pero mali, di ba? Parang hindi relevant yung the answer is not responsive to the question. So, mukhang sumabit doon si Claire. Oo, makapag-damage control lang. Oo, makapag-damage control. Pero ang tanong, it's about Sara Duterte. Wag na ho tayo magpalusot. So, ang sinasagot nyo, unless Sara Duterte pa rin. Unless na hindi naintindihan yun ni Presidente Marcos. Kasi ang linaw ng sagot niya Kaya ako laging bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na halika magtulungan tayo. Di ba kahit hindi na tayo magkasundo sa polisiya? Sino ba hindi nakasundo sa polisiya? Ano pagkakasunduan nila? Hindi, sabihin, una-una yung polisiya, pinakulong yung tatay niya. Eh. Polisiya ko sumunod sa Interpol sige nga. Kaya nga. So, paano sila magkakasundo? Kaya nga, kaplastikan nga. Ito naman si Tunying magtatanong, Mga leading questions sa Sus Mariosep naman. Diba? Ito pa isa, ang sabi niya, heads will roll, pero hindi naman niya eksaktong sinabi yun. Ay, Sabi bilis-bilisan nyo. Performance-based daw ang magkakaroon ng performance-based review. Pwede ba, ang pag heads will roll, pati mga first lady? Hindi. Ay, hindi naman empleyado ng gobyerno yun. Pero may sinampulan na siya bago pa yung podcast,
Si Arnel Ignacio, 1.4 billion. Ang kapal. Saka, dalawa sila, deputy niya, yung Sinclair ang apelido. Dalawa sila ngayon, Can you iniimbestigahan, imagine? kakasuhan. Binili niya yung lupa. Para saan? Hindi nga malinaw eh. Para saan? Pero Alam alam mo ba, mo, ha? hindi naman nagagamit ngayon. Teka muna. Alam mo, lesson learned. Ito palang issue na ito ay isinumbong ng isang concerned employee sa Office of the President noong March. So, ibig sabihin ganito. March pa. Oo, March. Ano na ngayon, May? It took them 2 months, 2 months bago na ganyan, di ba? Ang ibig ko sabihin ganito, araw-araw, ang dami po nagpapadala ng sulat kay Presidente, di ba? Ang problema kasi dyan minsan, na-overlook nila kung ano yung mga sinasabi ng mamamayan, di ba? Tambak lang, receive lang, lalagyan lang ng barcode yung mga sulat nyo, ganun lang. Pero there's hindi no nyo- sincere review. Oo, Walang oo. ganon. Para lang yung call center eh. O, Yung katulad sagot, niyan. run of the mill, Kung katulad niyan, kung yung March pa lang na sulat na yun, inaksyonan na agad. O di, March pa lang, wala na yung Arnelli Ignacio na yan, di ba? Isa pa yan sa mga nalalaos. Ayan, ang At hindi lang yun etong migrante Hong Kong, naglabas sila ng statement, syempre sinusuportahan nila yung pagsiba kay Arnel. Ay, pera Sa nila eh. Hong Kong pala, meron pala yung inupahan isang palapag na building para lang dun sa office ng OWA doon. Samantalang daw yung mga migranteng na taga Hong Kong, katakot-takot na hirap bago nila matulungan. Pero yung pagpapasiklab, bigla na lang ilang milyong Hong Kong dollars. It would be yung interesting to ginastos. find out kung Oo. anong itsura nun. Baka meron mga penthouse, meron magagandang tutuluyan, you know. Oo. Tsaka yung ito isa pa. Reviewin din nyo yung mga biyahe niya ni Arnel Ignacio dahil balita namin, minsan may nabasa akong blind item minsan daw sumagot yan sa telepono. Sa tawag hindi niya alam, on air na pala siya. Interview sa radyo. Ay, alam ko yun. Oo, tapos nagalit siya, binungangabi. Hindi pa nga ako ready, etc. Blah, blah, blah. Ganun. Tapos sabi sa kanya, sir, nag-confirm ho kayo ng nyo, pag-guest nyo ngayon. Ay, alam mo sa background ng pag-uusap. Merong lalaki? May boses ng lalaki. Bagong gising ka, nakahiga ka pa, tukabi mo, tulog ka pa, ganyan. Bakit may boses ng ibang lalaki? Maliit Bakit? sa boses Paano mo na lang ang bagong gising? sabi niya Ah. Yung oras na yun, aga-aga baka pa naman raw, yung tulog pa daw assistant siya. niya. Katabi mo matulog yung assistant mo? Malay ko kung sino yung assistant. Assistant saan? Ano ina-assist sa'yo? Sige. Sa Alam mo, sa pagpapatuloy. totoo lang, kung ako kay Arnel Ignacio, maghahanap na ako ng magaling na abogado para ipagtanggol yung sarili. Alam ko. nyo, tuluyan nyo ho yan. Makakapuntos kayo, tuluyan nyo. Yun lang. Tara na. Ayan. Sige na. Sa haba nung podcast ni BBM, yan lang ang gusto namin i-highlight. So, wag na ho tayo magbulahan, Mr. President. Sa susunod, ayoko na ng blind item, ha? Tuluyan nyo. Sabihin niyo yung pangalan, sabihin niyo ano man yung ginawa, kasi sabi niya, pinatalsik, papatawag daw niya, At ganyan. bakit pa? At ibalik ang pera kung ano man ang nawawala, di ba? Realization nyo na dapat ganito po ang Oo. naging resulta po ng eleksyon. May kinalaman po sa administration slate. Para sa Anyway, akin, let's end the two conclusions the night sa with election. Una, Una, parang lumalaki ulo ko sa mga ganyan. nagsawa na ang baka sabihin Pilipino niya, sa politika. Kaya nga, pera ng bayan. Sawan-sawa na sa politika. So, Ang alam mo, mensahe talaga ang sa amin lahat, buhay. hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin Kayo ninyo. naman po, pinagsisilbihan namin Tama kayo, din. sinasabi namin Yan to. naman Sana talaga naman po dapat mamulat natin po ginawa. yung mga mata nyo para magkaroon tayo ng change, attitude change when choosing our leader. Kung natin i-normalize yung corruption, tutulan natin yan. And with that, sama tayong tumutol dyan. yes, and with that, magandang gabi po, Ida C, Point of View, Punto de Vista with Rose Novenario sa YouTube channel po at The City Post PH Official. good night. Gandang gabi.